Nagsisimula ang ating pangunahing kwento sa Xinghe Sect, ang isa sa pinakamalaking sekta ng paglilinang sa Lianian Continent ng Mortal Realm ay nagho-host ng isang beses sa isang dekadang seremonya ng pagtanggap ng disipulo dito. Kailangang magkumpetensya ang libu-libong kandidato upang matukoy ang nagwagi. Ang mga nanalo ng 5 laro sa isang hilera ay maaaring maging outer disciples, at ang mga nanalo ng 10 laro sa isang hilera ay magiging inner disciples. Kasabay ang pagtalsik ng lalaking ito palabas sa entablado na nanghuhulugan lang na natalo ito sa kanyang kaharap. Isinigaw naman kaagad ng lalaking nasa mataas na nakatayo sa tore na napagpasyahan na ang nagwagi sa arena at binanggit ang numero 7. Sa isipan ni Lin Tian-Tian ang isang basurang tulad nito ay maaaring mapili upang lumahok sa seremonya ng pagre-recruit ng disipulo. Ang Xinghe Sect na ito ay walang iba kundi kaya, hindi niya raw akalain na siya, ang dakilang Empress, ay magsisimula ng kanyang paglilinang ng immortalidad mula sa maliit na sekta na ito. Kalimutan na, kung sabagay, ang kanya lang naman layunin ay makuha lamang ang kwalipikasyon ng isang immortal na cultivator. Pagkatapos niyang mag-practice sa Xinghe Sect sa loob ng 10 taon, hahanapin niya ang paghihiganti sa taksil na iyon. Nagsalita ang Great Elder at namamangha sa ipinapakita ni Lin Tian gayong ang pagiging nakarating sa ika-6 na antas ng Qi Refining sa murang edad ay nagpapakita na siya ay tunay na likas na immortal na cultivator. Tinugunan naman ito ni Chen Changqing dahil mayroon daw siyang magandang panlasa. Gusto siya ng kanyang Heavenly Sword Kick. May pagkainis naman na sinagot ng Great Elder si Chen Changqing dahil huwag daw kalimutan na ang prinsipyo ng kanilang Xinghe Sect ay kalayaan ng pagkadisipulo. Kung gusto mo siyang maging iyong disipulo sa Heavenly Sword Kick, depende ito sa kung gusto niya. Mahinahon naman na sinagot ito uli ni Chen Changqing dahil huwag daw itong mag-alala, hindi siya lalabag sa mga patakaran ng sekta, gayong naniniwala siya na gagawa siya ng pinakamahusay na pagpipilian. Bigla naman nabaling ang tingin ng Great Elder sa isang bakanteng upuan, at sumigaw na tinatanong ang isang disciple sa kanyang likod na kung bakit hindi pa dumarating si Ye Kong. Hindi niya ba sinabi sa iyo na tawagan siya? Nanginginig na pinapaliwanag ng disciple dahil sinabi daw sa kanya ni Uncle Ye Kong na mayroon siyang mahalagang bagay na dapat gawin at darating mamaya. Napapasigaw na lamang uli ang Great Elder at tinanong sa kanyang sarili na ano pa kaya ang ginagawa ng batang ito. Tiyak na nagpunta naman ang batang ito upang mangisda. Paano kaya ang dating pinuno ng angkan, ang heroic na si Gai Shi, ay manganak ng gayong anak? Samantala sa sakop ng Xinghe Sect, ay makikita ang isang pig iron na nangingisda sa kabundukan ng Xiaoyao Peak, at siya nga pala ang ating bida mukhang simple pero malakas pala. Ipinapakilala na siya si Ye Kong. Naglakbay siya sa mundo ng immortal cultivation at kasalukuyang pinuno ng Xiaoyao Peak ng Xinghe Sect. Bagamat siya ang pinuno ng isang peak, siya talaga ang nag-iisang namamahala. Walang ibang tao sa buong Xiaoyao Peak maliban sa kanya. Dahil sa paningin ng iba, siya ay walang iba kundi isang walang kwentang tao sa yugto ng Qi Refining, at nagawa niya maging Peak Master salamat sa kanyang ama, ang dating pinuno ng Xinghe Sect. Ngunit sa katunayan, ay may bigla na lamang lumitaw na isang panel sa kanyang harapan at ayon sa system napansin na ang host ay nangingisda sa loob ng 9 na taon at 265 araw. Ang kasalukuyang antas ng paglilinang ng host ay nasa Qi Refining Stage, ika-3550 antas. Habang kaharap ang system ay di niya raw akalain na nagising niya na ang system. Hanggat patuloy siyang nangingisda araw-araw, mapapabuti niya ang kanyang paglilinang. Tama, hanggat nangingisda siya dito sa isang araw, tataas ng 1 antas ang kanyang antas ng paglilinang. At idinagdag pa niya ang ika-9 na antas ng Qi Refining ay ang limitasyon para sa ordinaryong tao, at hindi niya pa rin nagawang magtayo ng isang pundasyon pagkatapos ng mahigit 3,000 antas. Tiyak na may bug sa system na ito. Tanong niya rin hoy, ano pa ang tila nangyayari ngayon? Ngunit napagtanto niya rin, ito ay upang lumahok sa seremonya ng pagre-recruit ng disipulo ng Xinghe Sect. May ipinadala ang matandang lalaki upang tawagan siya. Bagaman walang disipulo na sasamba sa kanya bilang kanyang master, bilang pinuno ng Xiaoyao Peak, kailangan niya pa ring magpakita. Habang may isang bagay rin na mukhang dragon at pugita na makikita sa ilalim ng tubig. Balik sa entablado sa pagkakataong ito, ang finals ng seremonya ng pagre-recruit ng disipulo ng Xinghe Sect ay magsisimula na.
At isinaad naman ng isang ito, Miss Lin, pinanood niya raw ang lahat ng laban nito. Napakagaling ng iyong martial arts. Hinahangaan kita ng sobra. Tanong naman ni Lin Tian na kung gayon ba sumusuko ka na. Ngunit sinagot lang niya si Lin Tian na hindi, maaaring hindi alam ng babae na siya ang batang master ng Liu Xiang Hall, na orihinal na isang subordinate sect ng Xinghe sect. Ang kanyang pitong tiyo ay isang elder ng Xinghe sect, kaya tinanong siya ulit ni Lin Tian, na ano ba talaga ang gusto mong sabihin. Ang ibig niya raw sabihin, magkaiba sila ng panimulang punto. Ngayon ay narating niya na ang ikapitong antas ng chi refining stage. Kaya kahit na matalo ang babae sa lalaki, isa pa rin siyang talunan. Nagpintig naman ang tinga ni Lin Tian sa narinig niyang iyon kaya sabay niya itong binigyan ng isang sampal sa mukha, at paglipad ng katawan ng nagmamayabang sa kanyang harapan. Sa pagbagsak ng katawan ng lalaking nagmamayabang, ay agad rin inanunsyo ang kampyon ng seremonya ng pagre-recruit ng disipulo ng Xinghe sect ngayong taon ay walang iba na si Lin Tian. Napatanong naman at namamangha ang mga disciples na nakakakita imposible, ito ang final. Ang nagwagi ay napagdedesisyonan sa isang galaw lamang. Hindi lamang napakagaling ni Lin Tian, ngunit napakaganda rin niya. Tiyak na labis siyang pinapaboran ng Diyos. Isa siyang halimaw. Sa ingay ng mga disciples ay sumigaw na ang Great Elder sa lahat na tumahimik daw ang mga ito. At isinaad ng Great Elder sa lahat dahil mayroong 3 dakilang raw na paraan, at kailangan daw ng mga ito mapili ang isang paraan na nababagay sa kanilang early stage cultivation. Isinigaw rin niya, ang 5 peak ng kanilang Xinghe sect ay kumakatawan sa iba't ibang landas ng paglilinang, at kapag napili na, hindi na ito mababago. Tumayo si Chen Changqing na papalapit sa Great Elder at sa kanyang paglalakad ay bahagyan niyang binuksan ang talim ng espada at dahil sa ginawa niya ay parang nagsilabasan ang mga rosas na mga bulaklak sa paligid. Agad naman napansin ito ng mga disciples na mga kababaihan sa ginawang intro ni Chen Changqing, gayong ito raw ang Heavenly Sword Pick na si Chen Changqing. At sa harapan ng lahat ay inuulat na rin ng Great Elder ang resulta, at ayon sa nakasulat ay tinatanggap ng Heavenly Sword Pick ang 1,200 disipulo, tinatanggap ng Yashao Pick ang 520 disipulo, tinatanggap ng Lingyao Pick ang 370 disipulo, tinatanggap ng Wanhua Pick ang 250 disipulo. At ang huling niyang binanggit ay tinatanggap ng Xiaoyao Pick ang 1 disipulo kasabay naman ng kanyang pagkaseryoso. At nang marinig naman nila Chen Changqing ang sinabi ng iyon ng Great Elder ay nagtataka sila na anong ibig sabihin daw na tinatanggap ng Xiaoyao Pick ang 1 disipulo. At napalingon rin siya sa gilid na habang naruroon si Lin Tian at nagtatanong na mayroon bang pumipili sa Xiaoyao Pick. Nagtataka daw talaga siya na kung sino ang magiging malapit na sa lupa na kunin ang isang walang kwentang tao bilang kanilang guro. Bagaman nalilito pa siya ay kaagad naman niyang napagtanto na kung hindi kaya ito si Lin Tian. Bahagya naman napalingon si Lin Tian na napapaisip sa isang maliit na sekta tulad ng Xinghe sect, walang karapat-dapat na maging master ng empress na ito. Ang Xiaoyao Pick na ito, na walang pumili, ay tama lamang raw para sa kanyang espiritual na kasanayan. Lumapit si Chen Changqing kay Lin Tian at tinawag ang pansin niya dahil ang pinuno raw ng Xiaoyao Pick ay nasa antas lamang ng chi refining at hindi ka maaaring gabayan sa lahat. Mas mabuti kung maging disipulo ka sa Heavenly Sword Pick, at personal niyang ituturo sa iyo ang mga kasanayan sa espada. Isang papalapit naman ang sumabat kay Chen Changqing na nagsabi, Brother Chen, kinukuha mo ang kanyang cute na maliit na disipulo sa publiko, natatakot siya na ito ay labag sa mga patakaran ng sekta. At ang bagong dating na nagsasalita ay walang iba lang naman kundi ang ating bida na si Ye Kong. Napasigaw si Chen Changqing na napapalingon sa Great Elder dahil ayon sa kanya abala si Uncle Ye Kong sa sari-saring bagay at walang oras upang magturo. Hindi magandang bagay na ang isang henyo tulad ni Lin Tian ay maging kanyang disipulo. Hindi naman sinagot ng Great Elder si Chen Changqing bagkus direktang tinanong niya lang si Ye Kong na kung handa na ba talagang siyang tumanggap ng isang disipulo. Gayong si Lin Tian ay isang mahusay na panla para sa paglilinang. Ayon naman kay Ye Kong na nakatingin kay Lin Tian, huwag daw mag-alala ang Great Elder kahit hindi pa niya naitatag ang kanyang pundasyon. Hanggat siya ay nasa yugto pa rin ng chi refining, walang disciple na hindi niya maaaring ituro. Nayayabangan naman si Lin Tian sa sinabi ni Ye Kong, sa isip niya na parang siya ay walang talo sa yugto ng chi refining.
Napakindat naman itong si Ye Kung kay Lin Tian at nagyayabang rin dahil bukod daw dito, siya lamang ang nag-iisa sa Xiaoyao Peak ngayon. Kaya kung siya ay dumating, maaari niya siyang tulungan sa paglilinis at iba pa, kaya gusto niya talaga ang disipulong ito. Napangitngit naman sa galit at inis itong si Lin Tian sa isip niya pa gusto mo akong, ang Empress, na maglinis para sa iyo. Kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo. Master Ye Kung, kung gusto mo akong kunin bilang iyong disipulo, hindi mo ba dapat patunayan na mas mahusay ka kaysa sa akin? Tinanong naman rin ni Ye Kung si Lin Tian na kung paano niya gustong patunayan niya ito. Sagot naman ni Lin Tian na sumiklab na ang kanyang aura na tanggapin lang daw nito ang kanyang tatlong galaw. Hindi naman sinang-ayunan ni Ye Kung ang mungkahi ni Lin Tian dahil ang tatlong galaw ay masyadong mahirap, gayong ang isa lamang ay sapat na. Naiinis naman na bulalas ni Chen Changqing, wala man lang siyang kumpiyansa na tanggapin ang tatlong atake mula sa kaaway. Isa lamang siyang kahihiyan sa Xinghe sect. Nakakahiya talaga, sumang-ayon na rin naman si Lin Tian sa isang atake na lamang, dahil gayon ay napagpasyahan na raw nila na kung sino ang magwagi. Habang sa isipan niya, hindi alam ng taong ito na siya ang reinkarnasyon ng Empress. Kahit na nawala niya na ang kanyang paglilinang, ang isang galaw ay sapat na upang harapin ang isang basura tulad ni Ye Kung. Sinabihan na ni Ye Kung si Lin Tian na magsimula na raw sila. Pagkatapos ng laban, babalik sila sa Xiaoyao Peak para sa hapunan, siya ang magluluto at ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Kaya nagngingit-ngit na naman nga itong si Lin Tian sa galit na ang isang Empress na tulad niya ay gagawin lang ng utos-utusan sa gawaing bahay. Kaya binalaan niya ang ating bida habang naghahanda na ng isang unang atake na kung naghahanap na ba raw ito ng kanyang kamatayan. At ang teknik na kanyang gagamitin ay ito nga ay ang Yin Yang Thunderbolt Palm, at nang matapos ng paghahanda ay kaagad niyang inatake ang ating bida na buong-buo naman sinalo niya ito. Kaya naman ay natutuwang napaisip si Lin Tian gayong pagkatapos daw na tumama ang kanyang Thunderbolt Palm sa kay Ye Kung, ay kailangang manatili sa kama ng hindi bababa sa kalahating taon. Nang ahas kang hilingin sa akin na hugasan ang mga pinggan para sa iyo. Ito ang mangyayari kapag nagsalita ka ng kalokohan. Ngunit tila wala naman nangyayari sa kay Ye Kung at parang nababagot pa nga ito, kaya sinabihan siya ni Ye Kung ang iyong teknik na Thunderbolt Palm ay mayroon lamang momentum ngunit walang kapangyarihan. Huwag mo itong sanayin sa hinaharap. Ito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Kaya naman ay nagulantang na lang si Lin Tian na nalilito gayong malinaw naman daw tinamaan niya ito. Kaya bahagya siyang napaatras na turo-turo ang ating bida na di makapaniwala na kung bakit ayos lang ito. Kaya bulalas na naman ang tatlo sa kanilang kaisipan na kung nagpapatawa lang ba yung dalawa, sinusubukan ba nilang magtanghal ng isang palabas para sa amin. Ngunit bigla naman natauhan si Lin Tian at dahil ayon sa kanyang isip tama. Ang Ye Kung na ito ay Peak Master pagkatapos ng lahat, kaya dapat ay nagsuot siya ng proteksyon na damit. Huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo dahil lamang sa mayroon kang isang proteksyon na baluti, panoorin mo akong gamitin ang aking banal na pandama. At pagkatapos ay lumitaw na lang bigla siya sa likod ni Ye Kung dahil papasukin niya raw ang kamalayan ni Ye Kung. Ngunit nang makapasok na siya sa kamalayan ni Ye Kung ay nagugulat na lang siya na hindi maintindihan na kung bakit napakalawak ng spiritual sea niya sa loob. Ang spiritual sea ay ang lugar kung saan nakaimbak ang espiritual na enerhiya sa mga cultivator. Kung mas maraming espiritual na enerhiya ang naruroon, mas malaki ang lugar. Si Ye Kung ay isa lamang cultivator ng Qi Refining, paano ang kanyang spiritual sea ay kasing lawak ng dagat. Ngunit ang mas lalo pa niyang ikinabahala ay ang paggalaw ng kanyang inaapakan kaya napatanong siya na kung anong nangyayari. At kasabay naman ang pag-angat ng napakalaking katawan ni Ye Kung sa tubig at pagwawala ng napakamarahas na mga alon, kaya halos malunod itong si Lin Tian. Kasabay rin ng paghawi ni Ye Kung sa kanyang isang palad na pinatalsik papalabas si Lin Tian dahil hindi daw ito ang lugar para sa kanya. At nang makabalik na si Lin Tian sa kanyang kamalayan ay dahan-dahan naman itong napaluhod na tila ba nawalan ito ng malay. Kaagad naman itong inilalayan ni Ye Kung at sinalo sa isip niya muntik na yun, ang kanyang kamalayan ay gustong pinuhin ng babaeng ito kaya ito daw ay isang hanggal. Pagkatapos ay lumingon siya sa nagkukumpulan na sila Chen Changqing at nagsabi na siya raw ay pagod mula sa patuloy na pakikipaglaban dito sa lahat, dadalhin niya na ang babaeng ito pabalik sa Xiaoyao Peak.
Kaya napaisip naman ang tatlo na may pagtataka dahil dapat daw ay tinalakay na nila ito ng maaga. Siyempre, paano matatalo ni Ye kung si Lin Tian? Dahil hindi matanggap-tanggap ni Chen Changqing ang mga pangyayari ay sa isip niya Ye Kung, sinusubukan mo akong paglaruan, tama. Wala siyang magagawa sa iyo ngayon kasama ang dakilang elder dito. Sa kompetisyon sa loob ng 10 araw, tiyak na tatapak-tapakan kita sa ilalim ng aking mga paa at tingnan kung mayroon kang kakayahan na maging master ng isang tao. Ipinabatid ni Lin Tian sa kanyang kasama at tinatawag niya itong muna dahil sa isa na raw siyang mandirigma sa antas ng emperor. Kung makakalusot siya muli sa pagkakataong ito, makakaakyat siya sa Fairyland. Protektahan daw siya nito at huwag niyang hayaang may lumapit. Agad naman na sinagot ito ni Mona, at tinatawag niya rin itong Sister Tian, huwag daw siyang mag-alala, hindi niya hahayaang may lumapit sa iyo. Ngunit habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, ay naghahanda na pala itong si Mona na saksakin siya sa likod. Kaya nagulat na lamang si Lin Tian nang biglang bumulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib. Napangitngit na sinabi ni Lin Tian dahil sa itinuring pa naman daw niya itong parang kapatid kaya bakit siya nito pinagtaksilan. Ngunit nakangiti lang naman na sinabi sa kanya ni Mona dahil sa ganitong paraan niya lang makukuha ang lahat ng mayroon ka, dagdag pa niya dito tandaan mo sa susunod mong buhay huwag ka nang magtitiwala muli sa kahit sino. Pagkatapos ay mas idiniin pa ni Mona ang patalim sa dibdib ni Lin Tian. Sa sandaling iyon, nagising si Lin Tian, na parang lahat ng nangyari ay isang bangungot lamang mula sa kanyang nakaraang buhay. Sumigaw siya na maghihiganti siya balang araw. Ngunit habang nagkakamalay siya, bigla siyang nagtaka kung nasaan siya ngayon. Mas lalo siyang nagulat nang may magsalita, na sinasabing gising na siya sa wakas. Nang mapagtanto niyang ito ang ating bida, tumayo siya at pamwesto na parang hindi pa tapos ang laban nila. Tinanong niya si Ye Kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Ye Kung, bigla kang nahimite sa kompetisyon kanina, kaya dinala kita pabalik sa Xiaoyao Peak para magpahinga. Isa pa, dapat muna akong tawaging master simula ngayon. Labis siyang nagulat dito. Pagkatapos ay nilapitan niya si Ye Kung at sinimulang tapikin ang sarili niyang tiyan, na nag-iwan sa kanyang master na naguguluhan kung ano ang ginagawa ng kanyang disipulo. Pagkatapos ng ilang sandali, natigilan siya at ginunita ang mga kamakailang pangyayari. Walang duda, si refining cultivation lang ang mayroon siya. Maaari bang panaginip lamang ang lahat ng nangyari sa spiritual sea dati? Naisip niya sa kanyang sarili, kalimutan na. Ang orihinal niyang plano ay sumali sa Xiaoyao Peak. Basta hindi niya ginugulo ang kanyang pagsasanay, tatanggapin ko siya bilang kanyang tinatawag na master. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ating bida, halika't tingnan ang mga cultivation resources na inihanda ng iyong master para sa iyo. Dahil naging disipulo kita sa Xiaoyao Peak, natural na sasanayin kitang mabuti. Naisip ni Lin Tian sa kanyang sarili, cultivation resources. Maaari bang ito ay isang peel furnace? Pagkatapos ay tiningnan niya kung ano ito, at nagulat na lamang at nagtanong na kung ito ba ang ibig sabihin ng kanyang master na isang cultivation resources. Sumang-ayon si Ye Kung sa sinabi ni Lin Tian, at sinabing tama ito. Idinagdag niya, isa itong pheasant. Ngunit nahuli ito ni Master ng may labis na paghihirap at niluto gamit ang espiritual na apoy kainin mo habang mainit pa. Naisip ni Lin Tian sa sarili, kalimutan na. Si refining cultivator lang ako, kaya paano siya makakakuha ng anumang tunay na cultivation resources? Gayunpaman, ito ay kanyang mabuting intensyon. Kakainin ko na lang kung anuman ang mayroon ngunit talagang masarap ang palayok na ito ng manok. Ngunit nang akmang kukuha na siya ng kaunting karne, pinigilan siya ng bida, na sinasabing maghintay muna. Kumuha muna ang ating bida ng mga parte ng manok para sa kanyang sarili bago ibigay ang sabaw kay Lin Tian, na nagpapaliwanag, disipulo, hindi mo pa pwedeng kainin ang manok na ito. Sa kasalukuyan mong antas ng cultivation, hindi mo pa kayang linisin ang espiritual na enerhiya sa karne na ito. Nagngalit ang mga ngipin ni Lin Tian sa galit, na iniisip sa sarili, kailang kong sakam ka, ngunit sinasabi mong hindi ko kayang linisin ang espiritual na enerhiya sa karne. Hindi man lang ito Phoenix. Pagkatapos ay ininom niya ang sabaw, na iniisip pa rin, paano magiging master ko ang isang taong napakatipid. Aalis ako sa Xinghesek ngayong gabi, ayokong manatili dito kahit isang saglit pa.
Ngunit bigla siyang natigilan matapos lulukan ng sabaw, at napapatanong sa kanyang sarili, anong nangyayari? May malakas na espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanyang spiritual sea. Paano magkakaroon ng ganitong epekto ang isang mangkok ng sabaw ng manok? Nagdagdag ba siya ng dekalidad na espiritual na gamot dito? Ang gamot na may ganitong uri ay dapat na bihira para sa isang maliit na sekta tulad ng Xinghe sect, ngunit ginamit niya ito sa akin. Naisip niya sa sarili, ituturing niya itong isang utang na loob. Kapag nabawi ko ang aking cultivation sa hinaharap, dadalan kita ng magandang kapalaran at ipagmamalaki ka ng Xinghe sect. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ating bida, tapos na akong kumain. Tandaan mong hugasan ang mga pinggan, lalabas ako para maglakad-lakad para matunawan. Lubhang ikinagulat ito ni Lin Tian, dahil ang isang tulad niya, isang empress, ay inuutusan na maghugas ng pinggan. Sa galit, sinumpa niya ang bida sa ilalim ng kanyang hininga, na sinasabing kapag bumalik na ang kanyang lakas, parurusahan niya ito. Pagkatapos ay itinapon niya ang natitirang sabaw sa labas. Habang kumalat ang natapong sabaw sa lupa, lumapit ang isang insekto at kinain ito. Kinuha rin nito ang isang maliit na piraso ng buto ng manok. Pagkatapos kumain ito, biglang nagsimulang magningning ang katawan nito. Pagkatapos ay naglabas ito ng aura na parang umunlad ang mga kakayahan nito, at ang insekto na ito ay isang tinatawag na sinaunang hayop, ang Skyhorn Ant. Ngunit ang mas ikinababahala niya rito ay ang pagbubukas ng kalangitan. At hindi nagtagal, isang napakalakas na kidlat din ang bumagsak na kung tawagin itong lightning strikes from the heaven. Mas ikinabahala ito ng insekto dahil alam nito na mamamatay ito kung tatamaan ito ng napakalakas na kidlat. Ngunit hindi inaasahan, may isang tumatakbo ng nagmamadali na patungo sa kinaroroonan ng insekto. At kasabay ng pagsalubong sa kidlat, nagpakawala siya ng isang slash gamit ang kanyang kamay upang pigilan ang nagngangalit at mapanirang kidlat. Dahil sinabi niyang hindi niya hahayaang masira ang mga halaman dito sa Xiaoyao Peak. Habang nawawala ang kidlat, nabaling naman ang kanyang atensyon sa lugar sa likuran niya. Doon niya nakita ang insekto, na takot at umiiyak. Ngunit nang mapagtanto ito ng ating bida at tinitigan ng mabuti ang insekto, nagulat siya gayong isa daw itong Skyhorn Ant. Paano nagkaroon ng sinaunang hayop sa Xiaoyao Peak? Idinagdag niya, lumilitaw na kinain mo ang mga buto ng phoenix at nagising ang iyong sinaunang dugo. Pagkatapos ay nilapitan niya ito at tinapik ang ulo ng insekto, na sinasabi, magandang kapalaran mo rin ito. Tatawagan kitang Xiaohei. Mula ngayon, mananatili ka sa Xiaoyao Peak at babantayan mo ang lugar para sa kanya. Naikinatuwa rin naman ni Xiaohei ito. Nang mismong gabing iyon sa Xiaoyao Peak, nakita si Xiaohei na nagbabantay gaya ng iniutos ng ating bida. Habang nagbabantay, nakaramdam ito ng ingay. Tumingin ito sa kalapit na bahay ng ating bida, kung saan may ilaw na kabubukas pa lamang, kaya pumunta ito para mag-imbestiga. Sa loob, may isang naliligo, ito ay si Lin Tian, na iniisip sa sarili, kung nadumihan ng tubig pinggan ang iyong mga kamay, kailangan mong hugasan itong mabuti. Bigla, natigilan siya, nakakaramdam nang papalapit sa kanya. Agad siyang umatake gamit ang tubig habang sumisigaw, "Saan ka nang galing, halimaw? Naparito ka ba upang kunin ang aking buhay?" Inaasahan ni Lin Tian na papatayin ang nilalang sa isang tira lang, ngunit tila hindi nasaktan si Xiaohei. Sumimangot si Lin Tian sa galit, na napagtantong hindi ito ordinaryong halimaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang nakasabit na damit upang harapin ang nilalang ng seryoso. Buong pagmamalaki, sinabi niya sa maliit na Xiaohei, "Maliit na ant, hanggat nagsisilbi ka sa akin bilang iyong master, pagkakalooban kita ng magandang kapalaran. Sa paglipas ng panahon, maaari kang maging isang Demon King." Gayunpaman, tumanggi si Xiaohei sa pamamagitan lamang ng pagiling, isang bagay na hindi inaasahan ni Lin Tian. Nang mapagtanto niyang tunay siyang tinanggihan, nagalit siya at sumugod, na may balak na patayin ito. Samantala, sa labas, hawak ng ating bida ang isang notebook na naglalaman ng mga teknik at sinabi, halos nakalimutan niya. Idinagdag niya pa, hindi niya panay-papasa ang mga kasanayan ng kanyang Xiaoyao Peak sa kanyang disciple. Ngunit bigla siyang huminto nang marinig niya ang boses ni Lin Tian. Agad na nagmadali ang ating bida, at pagpasok, agad na tinanong si Lin Tian anong nangyayari.
Ang sumalubong sa kanya ay ang tanawin ni Lin Tian na nasa dalamhati, na pinapahirapan ni Xiao He. Pagkatapos ay sinuntok ng bida si Xiao He, na nagpalipad dito, at sumigaw bakit mo sinasaktan ang kanyang disipulo. Pagkatapos, pinakalma niya si Lin Tian, na sinasabi huwag kang matakot, kanyang disipulo. Ang pangalan nito ay Xiao He, kinuha ko ito upang bantayan ang gate ngayon. May hindi ba kayo pagkakaunawaan? Tinanong din niya kung bakit umiiyak si Lin Tian. Ngunit mas lalong umiyak si Lin Tian, na sinasabing hindi man lang daw niya kayang talunin kahit ang gate guard ng Xiaoyao Peak. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ng bida huwag kang mag-alala, kanyang disciple. Kung magsanay kang mabuti sa teknik na ito, ginagarantiya niya na hindi magiging kalaban mo si Xiao He. Pagkatapos ay nagtanong si Lin Tian na kung talagang napakalakas ng Secret of the Underworld na ito. Nakakatuwang naman na sagot ng ating bida na tama daw ito. Ito ang pinakamataas na lihim na aklat ng kanilang peak. Sa bawat oras na makalusot ka sa isang antas, double ang iyong cultivation. Magsanay kang mabuti, at ginagarantiya niya na walang sinuman sa Xiaoyao Peak ang makakatalo sa iyo maliban sa iyong master. Ngunit napag-isip-isip rin naman ni Lin Tian, sa kanyang sarili gayong dalawa lang naman daw sila sa Xiaoyao Peak. Pagkatapos, kinuha niya ang aklat ng may pasasalamat, na sinasabing magpa-practice siya ng mabuti. Sa kanyang isipan, idinagdag niya bagaman ang na ito ay tiyak na hindi kasing lakas ng sinasabi ng aking master, maipapakita ko ang aking talento sa pamamagitan ng pagpa-practice nito. Sa oras na iyon, mapagtatanto ng master kung gaano kasayang hayaan ang isang henyo sa cultivation na tulad ko na maghugas ng pinggan. Ngunit bigla silang natigilan sandali, na nagtataka kung ano ang nangyayari. Napagtanto agad ng bida na ito ay isang killing intent. Sa labas, isang figure ang nakalutang sa himpapawid at sinabi sa sarili, tiyak na amoy ito. Ang natitirang kaluluwa ng babae ay nakatakas nga sa underworld. Idinagdag niya pa ang pagpatay sa kanya ay magiging isang malaking tagumpay, ngunit hindi ko alam kung saan siya nagtatago sa bundok na ito ngayon. Ang nilalang na ito ay ipinahayag na isa palang Demon King. Idineklara din niya na hahatiin niya na lang ang bundok na ito sa dalawa hindi siya naniniwala na hindi siya magpapakita. Sa sandaling iyon, nagpakawala siya ng isang atake na kung nasaan naruroon itong sila Yekong at Lin Tian. Habang papalapit ang atake ng Demon King sa kanila, isang anino ang lumundag pasulong, na ito pala si Xiao He, na tila ba haharanggan niya ang napakalakas na atake ng Demon King. Habang malapit ng damapo ang atake ng Demon King, ipinikit ni Xiao He ang kanyang mga mata ngunit pagkatapos ay naalala ang unang pagkikita nila ni Yekong. Napuno ng determinasyon, desperado itong lumaban upang protektahan ang Xiaoyao Peak. At nang tuluyang makalapit ang atake ng Demon King ay tumalbog lamang ito sa ulo ni Xiao He, sa dahilan ng sandata ng Demon King ay bumalik patungo sa kanya. Kaya nagalit nga ito nang makita si Xiao He sa baba gayong sino ba raw itong insektong ito upang harangin ang kanyang atake. Subalit desperado naman lumaban itong si Xiao He sa kanya na walang takot at parang may sinasabi pa nga ito sa Demon King. Agad naman naunawaan ng Demon King ang ibig sabihin ng insekto sa kanyang harapan. Mula sa kanyang pagkakaunawa, gusto ba nitong protektahan ang bundok na kinatatayuan nila? Pagkatapos ay bigla siyang sumugod pasulong, na umaapaw ang kanyang aura, na sinasabing tuturuan niya ng leksyon ang maliit na insektong ito. At hindi inaasahan, isang piraso ng bato ang biglang lumipad sa hangin at tumama sa sandata ng Demon King habang malapit na nitong tamaan si Xiao He. Agad na umatras ang Demon King at tinanong ang figure sa kanyang harapan kung sino naman daw ito. Sumagot ang ating bida na siya lang naman daw ang master ng Xiaoyao Peak, at tinanong kung bakit nanggugulo ang Demon King dito at kung bakit niya sinasaktan ang kanyang alaga. Ngunit sinabi lang ng Demon King, makinig kang mabuti bata kung bakit siya narito. Siya ang Golden Horn Demon King, at sinusunod niya ang utos ng Demon Empress na hulihin si Empress Lin Tian. Idinagdag niya pa gayong alam niya nagtatago siya sa bundok na ito. Kung isusuko mo siya ng masunurin, ililigtas ko ang iyong buhay. Ngunit ngumiti ang ating bida at sumagot gusto mong mag-surrender ako ng isang tao. Kahit ang Heavenly Dao ay hindi kayang kunin ng kahit sino sa akin. Ano ang halaga ng isang Demon Empress? Pagkarinig nito, nang inig sa galit ang katawan ng Demon King habang sinasabi niya,
isang hamak na Chirify ng stage ang naglakas loob na magsalita ng bastos tungkol sa Demon Empress. Pagkatapos ay nagbago siya, na nag-anyong isang mabangis na turo, habang ang kanyang katawan ay napapalibutan ng ginintoang baluti. Idinagdag niya na dahil sa kamangmangan ng bida, sisirain niya ang sektang ito. Ngunit bahagya naman nga, na nakangiti itong si Yekong at sumagot na ignorante daw itong Demon King, kaya sinabihan niya ito na kung alam mo ba kung anong uri ang pagkatao niya. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay, at bumalot ang enerhiya sa paligid. Pagkatapos, isang malaking kamay ang biglang lumitaw at hinawakan ang malaking katawan ng Demon King. Habang pinipiga siya ng aura ng higanting kamay ng ating bida, ay napapatanong na lamang ang Demon King sa takot na kung sino daw talaga ito dahil ang ipinakita daw niyang lakas ay higit pa sa Chirify ng stage. Ngunit sumagot lamang sa kanya ang ating bida, maniniwala ka man o hindi, talagang nasa Chirify ng stage talaga siya. Idinagdag niya ng may ngiti, ngunit sa makatuwid raw ang level nito ay umabot na sa 3,000 antas ng Chirify ng stage. Pagkatapos nito, walang kahirap-hirap na dinurog ng ating bida ang katawan ng Demon King, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Habang unti-unting nawawala ang aurang kamay, nakakuha ng isang bagay ang ating bida at ito nga ang Demon King Peel. Pagkatapos ay inabot niya ito kay Xiao He at inutusan na kunin niya ito gayong makakatulong daw ito sa kanyang paglago. Sinunod naman kaagad ito ni Xiao He at sa kanyang pagkain ito ay makikita kaagad ang resulta sa kanyang katawan. Pagkatapos ay nag-evolve ito na naging isang anyong babae. Kaya hindi na lamang siya makapaniwala na talagang nag-evolve talaga siya habang hinimashimas ang malambot niyang dalawang bundok. Bigla siyang lumapit sa ating bida at niyakap siya. Masayang tinawag siyang master at sinasabing nagpapasalamat siya sa kung ano ang ginawa niya para sa kanya, at ibibigay niya raw ang kanyang katawan. Ayon naman sa ating bida anong ibig mong sabihin, magbayad gamit ang iyong katawan. Kung magsasalita ka ng mga ganyang bagay, baka kung anong isipin ng mga tao. Ngunit nasabi niya na lang sa kanyang isip habang masayang nakangiti sa kanya si Xiao He. Kalimutan mo na, sapat na iyon para sa ngayon. Tuturuan niya na lang ito na kung paano magsalita ng wikang pantao mamaya. Samantala sa kabundukan ng Xiaoyaopik ay makikita itong si Lin Tian na todo ang pagsasanay. At sa kanyang paggising ay sinubukan niya agad ang kanyang panibagong naabot na lakas. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng isang matinding atake. Kaya nang tumama ito sa bundok na nasa harap niya ay yumanig nga ang buong paligid sa lakas. Dahil dito ay labis na nagalak si Lin Tian sa kung gaano kalakas ang kanyang atake na namamangha habang sinasabi niya. Ang Nine Dragon Tyrant Body ang pangunahing paraan ng pagsasanay niya noong siya pa ang Empress, sa wakas ay pinagkadalubhasaan niya na ito. Napaisip itong si Lin Tian na nagpapasalamat daw siya sa Secret of the Underworld na kanyang hawak. Gayong hindi niya napagtanto na ang teknik na ito ay talagang mapapalawak ang kanyang Spirit Sea, na nagpapahintulot sa kanya na linangin ang Nine Dragons Tyrant Body sa Chirify ng stage. Tila hindi siya nagkamali ng piniling master. Bigla rin naman sumagot sa kanya ang ating bida, syempre tama ang pinili mo. Ang pagkuha sa akin bilang iyong master ay ang pinakamatalinong desisyon na nagawa mo sa buhay mo. Kaya kinagulat naman ito ni Lin Tian nang makita ang ating bida na lumitaw na lang bigla sa kanyang likuran kaya tinanong niya ito, Master, paano ka nakapagtago sa likod ng isang tao at nakikinig? Ngunit ipinaliwanag lang naman sa kanyang niye kung hindi siya nakikinig pumunta siya rito para mangisda. Pagkatapos ay nakita niya daw ito na pinapasabog ang kanyang spirit si sinusubukan mo bang iprito ang isda sa Sea of Bitterness. Ngunit idiniin ni Lin Tian bilang tugon hindi siya nagpaiprito ng isda, nagpa-practice lang siya ng martial arts. Ngunit sa kanyang isip dahil kung hindi lang daw niya master ito, dudurugin niya ito sa isang kamay ngayon din. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida dahil sa nagsusumikap daw ito sa kanyang pagsasanay. Kaya tinanong niya ito na kung hanggang saan ka na sa Secret of the Underworld. Masayang ngumiti si Lin Tian na iniisip sa sarili sa wakas. Kung malalaman ni Master kung gaano katagal bago niya marating ang 5 antas, magugulat siya sa aking talento. Pagkatapos ay idineklara niya ng buong puso Master pagkatapos mag-practice buong gabi, nalilinang niya na ang Secret of the Underworld sa 5 antas. Pagkarinig sa 5 antas ay halos magiba naman ang pagmumukha ng ating bida sa gulat. Napangiti si Lin Tian sa kanyang sarili na iniisip gaya raw ng inaasahan.
Sobrang gulat ni Master kaya hindi siya makapagsalita. Siya ang dakilang Empress kaya kailangan na raw masanay ng ating bida dito. Ngunit kabaligtaran naman pala ang pagkagulat ng ating bida na tila nadidismaya ito at sa kanyang isip ginugol niya ang buong gabi sa pagpapractice ng Secret of the Underworld Technique, na natutunan ko sa loob lamang ng ilang minuto, at nasa ikalimang antas pa lamang siya. Masyadong mahina ang kanyang talento. Pagkatapos ay tinanong ni Lin Tian ang ating bida master, nasaan si Xiao Hei? Hindi ako nasa magandang kondisyon kahapon, ngayon magkakaroon ako ng maayos na laban dito. Matapos naman nito ay naibilang ng ating bida ang kanyang tingin sa kanilang likuran gayong may mga disciple na lamang na basta-bastang pumasok na tila may mga hinahanap ang mga ito. At nakikilala naman sila nito ng ating bida dahil ito daw ang mga disciples ng Beast Taming Peak, kaya tinanong niya ang mga ito na kung bakit napunta sila sa kanyang Xiaoyao Peak. Idinagdag niya rin na sinabi na pumunta ba kayo rito para magparami ng mga pagong sa Sea of Bitterness. Sumagot ang isa sa kanila gayong narito daw sila para maghanap ng isang spirit beast. Naging matalim naman ang mga mata ng ating bida habang iniisip niya tila noong nag-transform si Xiao Hei kagabi. Gumawa siya ng labis na ingay at napansin ng matandang lalaki mula sa Beast Taming Peak. Sumabat si Lin Tian at tinanong sila kahit na may mga spirit beast sa Xiaoyao Peak, pag-aari sila ng Xiaoyao Peak. Anong kinalaman nito sa Beast Taming Peak? Ngunit may isang nakatalikod na bahagyang sumagot, hindi yan tama. Gayong ayon daw sa mga patakaran ng kanilang Xinghe sect, lahat ng walang may-ari na spirit beast sa bawat peak ay maaaring angkinan ng kahit sino. Dagdag pa niya kaya kahit na ang spirit beast na ito ay nasa Xiaoyao Peak, hindi nangangahulugang pag-aari ito ng Xiaoyao Peak. Pagkatapos ay ipinakilala ang hambog na ito na bilang si Qin Shu mula sa Beast Taming Peak. Tinugunan nito ni Lin Tian at kanyang sinabi gayong huli na daw ang mga ito ang spirit beast na hinahanap niyo ay pag-aari na ng kanyang master. Ngunit nakangiti lang naman siyang sinagot ni Qin Shu, talaga ba? Ngunit kinilala ba ng spirit beast ang iyong master bilang may-ari nito? Kaya makinig daw ito ng mabuti dahil nasa spirit beast parent mismo ang desisyon. Ngunit bago pa madagdagan ng mga sasabihin ni Qin Shu ay pinigilan na siya ng kanyang kasama at sinabi sa lahat hindi talaga makapagsalita ang mga spirit beast bago sila mag-transform. Balak nyo lang itong nakawin. Pagkatapos ay sinigawan niya ang mga nasa likod niya na magmadali at hanapin ang spirit beast. Habang abala ang lahat sa paghahanap, napatingin naman itong si Lin Tian sa ating bida na tila walang pakialam. At sa isip niya nasa chi-refining stage lamang si Master, hindi ako maaaring umasa sa kanya na protektahan ang dignidad ng Xiaoyao Peak. Bagaman nasa chi-refining stage lang siya, sa kanyang mga alaala sa nakaraang buhay at Emperor's Technique, ang mga ordinaryong Foundation Establishment Cultivators ay hindi siya kaya. At bahagya rin siyang napasulyap sa kinatatayuan ni Qin Shu, ngunit ang taong ito bilang isang Golden Core Stage Cultivator, duda ako kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na labanan ako. Nagpasya siya sobra na ang panunukso na ito. Kaya ngayon, siya, si Lin Tian, ay ipapaalam sa mga ito hindi dapat maliitin ang Xiaoyao Peak. Matapos nito ay bigla na lamang nagtalsikan ng mga katawan ng mga disciple ng Taming Peak. Dahil sa hindi matukoy na napakabilis na pag-atake sa kanila. At pagbulagta ng katawan nila sa lupa, ngunit kapansin-pansin naman si Qin Shu na tila hindi man lang nagugulat. Habang ang kanyang kasamahan ay hindi matukoy na kung ano ang nangyayari. Kaya napaisip rin itong si Lin Tian gayong hindi pa daw siya nagsisimulang gumalaw. Patuloy na tumitingin sa paligid ang kasama ni Qin Shu para sa hindi kilalang umaatake, na nagtataka kung sino ang maglalakas loob na gawin ito sa mga miyembro ng Beast Taming Peak. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanyang kadaldalan gayong pati siya ay bigla na lang nahati ang kanyang katawan na hindi man lang nakilala na kung sino ang umatake sa kanila. At nang matukoy na kung sino ito ay makikita na si Xiao Hei pala ito habang naglalabas pere ng killing intent, at kanyang sinabi na kung sino man ang pumasok ng basta-basta lang sa Xiaoyao Peak ay kamatayan lang ang maghihintay sa kanila nito. Nang masaksihan ito ni Qin Shu sa kanyang sariling mga mata, lubos siyang natigilan na parang nakakakita siya ng isang hayop na nag-anyong tao sa unang pagkakataon. Si Lin Tian, na walang ideya tungkol sa pagbabagong ito, ay nagulat sa pagbabago ni Xiao Hei at tinanong ang ating bida, kamakailan lang ba nag-evolve si Xiao Hei? Ngunit bahagyang lang naman siyang sinagot ng ating bida,
Siguro nga marahil may nangyaring mahiwagang bagay kamakailan. Habang nakatitig si Chinshou kay Xiaohei, naisip niya sa sarili ng may kasiyahan ito pala ay isang transformed spirit beast. Kung makukuha niya daw ito, tataas ang kanyang combat power ng hindi bababa sa 50% kaya kailangan daw na mapa sa kanya ito. Pagkatapos ay tinawag niya ang pansin ng ating bida at nasabi paano kung ipagpalit niya itong top-grade foundation building peel para sa spirit beast na ito. At ayon rin naman sa ating bida gayong ang isang top-grade foundation building peel, kahit na ang pinakamahusay ay hindi makakatulong sa kanya na maitatag ang kanyang pundasyon. Wala itong silbi sa kanya. Naisip ni Lin Tian sa sarili gaano kaya kasama ang kanyang mga kwalifikasyon. At dahil sa pagtanggi ng ating bida ay kaagad na naglabas ng killing intent itong si Chinshou habang sinasabi niya, dahil ayaw ni Uncle na makipagpalitan, aalis na siya ngayon. Ngunit kasabay naman pala nito bigla na lamang itong umatake sa kinaroroonan ni Xiaohei gamit ang kanyang lubod na kung tawagin niya itong Demon Robe. Kaagad naman napuluputan ang katawan ni Xiaohei dito kaya napapasigaw nga ito sa ginawa ni Chinshou sa kanya. Tumawa si Chinshou na parang isang baliw at kanyang sinabi sa ating bida, gayong hindi daw ito karapat-dapat magkaroon ng isang spirit beast sa antas niyang nasa chi-refining stage lamang. Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa akin para mas mapagsilbihan ko ang sekta. Hindi naman ito nagustuhan ni Lin Tian na kaya't sumugod na nga ito dahil sa napakawalang hiya daw nito. Kasabay nito ay nagbanggaan ang kanilang mga palad na binabalutan ng kanilang aura. Kinutya naman ni Lin Tian ang lakas ni Lin Tian gayong nasa chi-refining stage pa lang daw ito at naglakas loob pa talaga itong umatake sa kanya. Dahil sa agwat ng kanilang lakas ay hindi naman maiwasan na map-atras ni Lin Tian. Ngunit hindi rin naman inaasahan ni Chinshou ang ipinakita na lakas ni Lin Tian gayong aminado rin siya na malakas din daw ito, kaya napapatanong siya nito na kung nasa chi-refining stage lang ba talaga itong si Lin Tian. Susugod pa sana itong si Lin Tian ngunit bahagya na siyang pinigilan ni Ye Kung at sinabihan niya ito na tumigil na daw siya, ngunit desperado namang diin ni Lin Tian sa kanyang master na huwag daw siya nitong pigilan, gayong hindi niya raw hahayaang kunin ng walang hiyang bastos na ito si Xiaohei. Ngunit nakangiti lang naman na sinabi sa kanya ng ating bida at sumulyap sabay sabing, huwag kang mag-alala, hindi niya makukuha si Xiaohei. Sa isip rin niya paano makukulong ng magic weapon ng isang golden stage cultivator ang isang spirit beast na nakakain na ng inner elixir ng Demon King. At gaya ng inaasahan ng ating bida ay walang kahirap-hirap na nakawala sa tali itong si Xiaohei na galit habang naglalabas na ng matinding aura. Halos lumuwa naman ang mata nitong si Chinshou at masira ang panga, gayong ang pinagmamalaki niyang ang kanyang panali ng mga demon ay sinira lang ng basta-basta. Upang makabawi ay mabilis namang gumalaw itong si Xiaohei na sumugod kay Chinshou habang naglalabas ng nakakatakot na aura. Kaagad naman na itinaas ni Chinshou ang kanyang hawak na pamaypay, at naisip gusto mong tusukin ang mga mata ko, hindi niya raw hahayaan na magtagumpay ito. Dahil haharanggan niya ito, subalit nang inaakala niyang mata ang punterya ni Xiaohei sa kanya ay nagkakamali nga ito, gayong ang atakeng iyon ay para lang sa kanyang dalawang butas na ilong. Pagkatapos ay itinapon ito ni Xiaohei sa eri habang kanyang sinabi sa hambog na si Chinshou. Masamang tao, umalis ka na rito. Bumagsak ang katawan ni Chinshou sa lupa na walang malay habang ang kanyang dalawang ilong ay nagmimustolang mukhang butas ng imburnal. Isinigaw naman kaagad ng alagang ni Beast ni Chinshou na paikot-ikot na lumipad na makita ang kanyang amo, na ang sabi malaking ilong malaking ilong. Hindi naman makapaniwala itong si Lin Tian na natalo ni Xiaohei si Chinshou. Sa kanyang kaisipan na may pagkabahala ang isang gold stage cultivator ay talagang natalo ni Xiaohei sa isang galaw lamang. Maaari bang siya ay isang Demon King? Kaagad naman na lumapit si Xiaohei kay Ye Kung at masayang sinabi, Master, natalo niya ang mga mananakop. Hinaplos ni Ye Kung ang ulo ni Xiaohei, at sinabi rin niya na hindi na raw masama ang ipinapakita nito. Alam niyang magiging mahusay ito sa trabahong ito, kaya't magpatuloy lang daw ito. Pagkatapos ay bumaling ang tingin niya kay Lin Tian sinabi niya ng nakangiti, at tinawag ang pansin ng kanyang disciple, hindi ba't sinabi mong gusto mong haminin si Xiaohei? Nalabis naman na ikinatakot ito ni Lin Tian gayong aminado siya na mas lalo pa palang lumakas si Xiaohei. Kaya sinabi niya na lang, hindi, baka medyo pagod lang siya dahil nagpuyat siya kagabi. Babalik muna siya sa kanyang silid para magpahinga.
Sumigaw si Xiao He sa tuwa. Kung gayon makikipaglaro ako sa iyo bukas, habang dahan-daang naman itong pumapalayo si Lin Tian. At habang tinitingnan ni Ye kung itong si Lin Tian na papalayo ay nakangiting naisip, gayong kumuha raw siya ng isang hanggal na disipulo, kaya kailangan niyang mag-isip ng isang paraan upang madagdagan ang kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, matapos ang mga ilang mga pangyayari at kaganapan at sa mismong gabing ito, ay makikita ang mga anino sa liwanag ng buwan na parang may mga palilihim na plano. Makikita rin itong si Ye Kung na may dalang fishing rod, dahil gaya ng kanyang nakasanayan ay mukhang mangingisda na naman ito. Sinabi niya, gayong ito daw ay isang perpektong oras para sa pangingisda kapag madilim ang buwan at malakas ang hangin. May pakiramdam siya na magkakaroon siya ng malaking huli ngayon. Ngunit naibilang naman rin niya ang kanyang pansin sa mismong damuhan nito, na parang bang may napapansin na siyang tila kakaiba na nagmamasid sa kanya. Tama nga naman pakiramdam ng ating bida gayong sa likuran nito ay makikita ang ilang mga kalalakihan. At pabulong nga sinabi ng isang ito sa kanyang mga kasamahan na kung akala ba ni Ye Kung nawala silang magagawa sa kanya dahil mayroon siyang spirit beast, at may oras pa talagang siyang mangisda. Sumabat sa kanya ang walang buhok at kanyang itinanong senior brother, talaga bang makapangyarihan ang spirit beast na iyon? Kaya ba talaga itong supalan ni Fengzi? Ngunit tugon niya huwag daw ang mga itong mag-alala upang harapin ang transformed spirit beast. Ibinigay ng Pickmaster ang Demon Subduong Golden Ball kay Fengzi. Gaano man makapangyarihan ang transformed spirit beast, hindi ito makakagawa ng anumang gulo. Ngunit upang pigilan si Ye Kung na makagulo, gayong dala niya raw ang 10,000 Beast Soul Bewitching Incense na kayang pahintuan ng 10,000 halimaw. Kung ang chi refinang na idiot na ito ay makalanghap, malamang na matutulog siya ng isang buwan. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa kanyang mga kasama at sa sandaling iyon ay kaagad niya itong itinapon patungo kay Ye Kung. Sa oras naman na damapo ang itinapon ng lalaki sa lupa, ay napansin naman ito ni Ye Kung at napatingin ng bahagya habang umuusok pa. Dahil sa alam niya na may mga taong nagtatago sa kabilang damuhan na ay nagkunwari siya nito na inaantok at nagparinig pa siya na kung sino ang naman daw ang nagsusunog ng insenso sa ganitong oras ng gabi. Nalabis naman na ikinatuwa ng mga hanggal gayong ang inaakala ng mga ito nang gumagana na ang kanilang ginawang plano. At hindi lamang iyon ginawa ng ating bida dahil sa makikita na pinulot pa niya ito at inamoy-amoy na parang adik. At kanyang nabanggit na medyo raw malakas ito, tila parang naninigarilyo lang daw siya. Kaya napagpasyahan niya na itatabi niya ito, dahil ito ang kailangan niya para manatiling gising. Galit naman ang isang ito sa pinaggagawa ng ating bida kaya nagtataka siya ngayon na kung bakit hindi pa raw natutamba ang ating bida. Maaari bang hindi sapat ang dosis? Kaya inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na itapon ang lahat ng beast enchanting incense papunta sa kay Ye Kung. Ginawa naman kaagad nila ito kaya makikita ang napakaraming beast enchanting incense na kung tawagin nila ito, kaya parang nagmimistulang itong mga bomba sa eri patungo kay Ye Kung. At sa sandaling din na iyon ay bahagya naman gumalaw ang linya na panghuli ng isda ng ating bida, na para bang may kumagat sa pin nito. At dahil sa patuloy ito sa paggalaw inangat niya na ito at sa kanyang paghila ay makikita kaagad ang labis na tuwa ng ating bida gayong ang swerte niya raw talaga ngayong gabi. Pagkatapos ay makikita na lamang na ihaw-ihaw niya na ang nahuli niyang isda nito, at hindi lang ito ang ginawa ng ating bida gayong ginamit niya rin ng panggatong ang beast incense na pinagbabato ng kalaban sa kanya. Dahil sa pinaggagawa ng ating bida ay nagngit-ngit nga sa galit ang isang ito na hindi makapaniwala na talagang ginamit pa daw ni Ye Kung ang kanilang beast incense upang gumawa lang ng pinausukan na isda. Kaya napatanong siya na kung anong nangyayari. Mali ba ang kinuha niya, upang masubukan ay kaagad niyang sinubukan mismo sa kanila ito. Bahagyang naman bumaling si Ye Kung sa kanilang kinaruruan. At pagkatapos ay makikita na lamang ang mga ito nakahandusay dahil mukha hindi ata nila kinaya ang epekto kaya sila pa mismo ang nadali sa kanilang patibong na pagkakatulog. Sa kabilang banda naman habang makikita rin itong si Xiao He na nilalaro at pinapakain ng mga kauri niya, at kanyang nabanggit sabi ni Master ang bagay na ito ay tinatawag na steamed bun. Sa tingin niya raw ay napakasarap nito. Subukan niyo rin. At sa kanyang katahimikan ay sakto naman rin ang pagdating ng nakakabwisit na si Chinsho gayong ito talaga ang orihinal na plano nila. At binanggit niya girl, niloko ka ni Uncle Ye, ang steamed bun na ito ay pagkain para sa mas mababang uri.
Binigyan kanya ng steamed bun para kainin, na malinaw na nagpapakita na hindi siya nagmamalasakit sa iyo. Kaagad naman pamwesto itong si Xiaohei na handang lumaban, at kanyang binanggit masamang tao ka, naglakas loob kang Sir On ang master sa harap niya, hindi kita patatawarin. Ngunit sa sandaling iyon ay kaagad naglabas si Qin Shou ng isang artifact, na kung tawagin niya naman itong Demon Subduong Golden Bowl. At inutusan niya ito na sipsipin daw nito si Xiaohei, kaagad naman hinayla paloob si Xiaohei na di man lang nakapag-react. Matagumpay naman nagawa ito ni Qin Shou kaya masaya siya na makitang nakakulong si Xiaohei gayong mapapasa niya na ito, ayon pa sa kanyang kahit na ito ay isang transformed spirit beast, nahuli pa rin ito ng Demon Subduong Golden Bowl. At inutusan niya ang nahuli niyang si Xiaohei dahil sumunod na lang daw ito sa kanya pabalik sa Beast Taming Peak at kilalanin siya bilang iyong master. Sisiguraduhin niyang magkakaroon daw ito ng walang katapusang delicacies mula sa mga bundok at dagat. Sinabi rin niya pwede kang lumaban hanggat gusto mo. Ang Demon Subduong Golden Bowl na ito ang pinakamahalagang kayamanan ng kanyang Beast Taming Peak. Kaya nitong ikulong ang masasamang spirit beast ng sanggol, kahit gamitin pa rin daw nito ang kanyang buong lakas ay hindi pa din ito nakakatakas. At nang hindi inaasahan ay nagulantang na lang siya nito bigla na nanlaki ang mga mata, gayong may bigla na lang na napakabilis na atake ang dumaan at tinamaan nito ang kanyang pinagmamalaking Golden Bowl, at mukhang nanggagaling ito sa ating bida. Kaya napangitngit ang ngipin ni Qin Shou sa galit at napapatanong na kung sino ang may gawa nito. Ngunit walang tugon. Sa kanyang isipan, ang mga miyembro ng Xiaoyao Peak ay dapat na nabibighani lahat sa sandaling ito. Maaari kayang nagpaplano rin ang mga tao mula sa ibang peak na hulihin ang transformed spirit beasts na ito. At napagtanto niya rin gayong kung lalo daw tumatagal siya dito ay baka mawala pa ang beast, kaya mas mabuting dalhin ang transformed spirit beast pabalik sa Beast Taming Peak sa lalong madaling panahon. Napasigaw sa gulat si Qin Shou at nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niyang nagkakalamat ang Golden Bowl habang may tumutusok na buto ng isda. Ano? Ang Demon Subduong Golden Bowl ay tinusok ng buto ng isda. Paano iyon posible? At dahil unting-unting pagkasira ng Golden Bowl ay nakakapaglabas na nga ng aura itong si Xiaohei sa loob, na nanguhulugan lang na kaya niya na itong wasakin. Pagkatapos ay lumabas na lang ng hindi inaasahan ang kamay ni Xiaohei sa Golden Bowl na buong sinalo naman ng pagmumukha ni Qin Shou. At tumilapon ito na sumasadsad sa lupa na kinabagsak niya. Kaya hindi na lamang makapaniwala itong si Qin Shou gayong ang pinagmamalaking na naman niyang ang kanyang Golden Bowl ay nasira. Sa galit na si Xiaohei ay lumapit ito kay Qin Shou na naglalabas na naman ng nakakatakot na aura na kinapanginginig naman ng mga kalamnan ni Qin Shou dito. Sa takot ay itinaas niya nito ang kanyang kamay at nagmamakaawa na sandali lang raw, aalis na siya sa Xiaoyao Peak, wag na daw gawin ni Xiaohei ang pinabalak niya nito. Ngunit hindi naman pinakinggan ni Xiaohei ang kanyang pagmamakaawa. Kaya maririnig na lamang ang mga ingay at hiyaw ni Qin Shou dahil sa binugbog na talaga ng todo ni Xiaohei ito. Kinabukasan ay makikita naman kaagad natin ang magandang empress na ito nakakagising lamang. Habang naghihikab, ay nagtataka ito gayong nagsasanay daw siya kagabi, na kung bakit bigla siyang nakatulog. Pagkatapos ay lumabas siya upang matingnan ang kagandahan ng paligid. Ngunit bigla siyang nagulat nang makita si Qin Shou na nakasandaw sa puno at mukhang hindi ata nakauwi kagabi ito. Kaagad naman pumuster si Lin Tian na lumaban at pasigaw niyang sinabi pumunta kayo para dumihan ang pintuan ng Xiaoyao Peak ko ng ganito kaga. Pinipilit niyo talaga siyang kumilos. Subalit nang lumingon ito sa kanya ay hindi naman maitsura ang pagmumukha nito at di makapagayos makapagsalita, dahil mukhang tinyo daw talaga ni Xiaohei ang pagbugbog sa kanya. Gayong paman ang inakala niya maaawa si Lin Tian sa kanya ay walang pag-atubili pero itong binigyan ng suntok ni Lin Tian na kinalipad naman ng katawan ni Qin Shou. Kaya sigaw naman nga ang kanyang alaga na malaking ulo. Malaking ulo. Kaya sa mga pinsala na natatamo ng katawan ni Qin Shou at kanyang nadaanan na pambubugbog ay nasabi niya na lang sa kanyang sarili hindi na raw siya babalik sa Xiaoyao Peak. Samantala sa Heavenly Sword Peak na kung saan naririto rin ang hambog na si Chen Changqing habang makikita ang isang tao na nagpre-practice ng espada habang pinapalibutan ng mga disciple. Namangha naman ang mga disciple na ito sa ipinapakita ng taong nasa kanilang harapan. At ang nagpapasikat lang naman na ito ay walang iba kundi ang hambog na si Chen Changqing,
at pagmamayabang niya rin na ipinaalam sa mga disciple. Natingnan daw nila ng mabuti ang kanyang gagawin gayong ipapakita niya ito. At sa mga sumusunod na iyon ay lumipad ito at nagpakawala ng mga slash. Ang galaw na ito ay tinatawag na Nine Shadows Chasing Souls. Namangha naman ang mga disciple sa galaw na ipinapakita ni Chen Changqing. Ayon sa isang disciple na ito, ang espada ni Senior Brother ay talagang nagiging siyam na sword energies. Na sinang-ayunan naman ito ng kanyang kasama kaya nga raw siya tinawag na Little Sword God. Dugtong pa niya na kung maaabot niya daw ang kalahati ng antas ng kanyang Senior Brother sa buhay na ito, hindi masasayang ang kanyang buhay. Narinig naman ito ni Chen Changqing at sa isip niya na nakaharap sa dalawa, ang iyong kakayahan, kung maaabot daw ng mga ito kahit na 1/10 ng kanyang antas, ito ay magiging isang himala. At sa kanyang pagtalikod ay lubhang nenas naman ito na naiirita, at sa kanyang isip. Ang bagong disipulo ngayong taon, ang isa lamang na talagang may talento ay si Lin Tian. Ngunit tinanggihan niya ang kanyang imbitasyon at pinili na sumali sa Xiaoyao Peak. Nagsalita ang mga disciple kay Chen Changqing. Brother, hindi ko nakita ng malinaw ang galaw na iyon, maaari mo ba akong bigyan ng ilang payo? At may isa rin sumingit na disciple. Brother, hindi ko rin naintindihan. Pakituro naman. Nagalit naman ang unang disciple, gayong nauna raw siyang nagtanong sa kanyang senior brother. Napahinto na napaisip si Chen Changqing. Nakikita ko. Alam ko na kung bakit niya ako tinanggihan. Malamang alam ni Lin Tian na sikat ako sa mga babaeng disciple, kaya sinadya niya akong tanggihan. Biglang sumaya si Chen Changqing. Napakagandang galaw. Idinagdag niya na may tuso ng ngiti sa kanyang isipan. Lin Tian, talagang nagtagumpay ka sa pagkuha ng kanyang atensyon. Ngunit ngayong naiintindihan niya na ang lahat, paano kita hahayaan na patuloy na manatili sa basurang iyon? Kaya naman daw ay hintayin daw siya nito gayong pupunta siya sa Xiaoyao Peak para sunduin ito. Samantala, sa Xiaoyao Peak, makikita pa rin natin si Lin Tian na nagsasanay ng husto. Subalit biglang naman siya ditong natigilan na marinig ang boses ni Xiao Hei na tinatawag siya nito, at mukhang ito na ata ang araw nila upang maglaro. Masayang hinahanap ni Xiao Hei si Lin Tian. Ngunit nagulat at nagtaka na lamang siya nito nang madadnan niyang wala doon si Lin Tian. At sa oras din na ito ay makikita naman si Lin Tian na mabilis na tumakbo, gayong sa kanya raw kasalukuyang antas ng cultivation, hindi niya pa kaya si Xiao Hei. Sa anumang paraan, kailangan niya muna itong iwasan bago niya maitayo ang kanyang pundasyon. Napatigil naman sa pagtakbo si Lin Tian nang mapansin niyang may nagtanong sa kanya na kung kamusta na raw siya. Tinanong rin naman ito ni Lin Tian kung sino siya. Ikinagulat naman ito ni Chen Changqing nang hindi siya nakikilala ni Lin Tian, kaya sinabi niya na siya si Chen Changqing mula sa Heavenly Sword Peak. Hindi ba't inimbitahan niya si Sister Lin na sumali sa Heavenly Sword Peak sa seremonya ng pagre-recruit ng disipulo? Natigilan at napaisip ng ilang minuto si Lin Tian bago sumagot. Oo, mayroon nga. Pagkatapos ay tinanong niya ito na kung ano daw ang ginagawa niya rito sa Xiaoyao Peak. Nandito ka rin ba para makuha ang atensyon ni Xiao Hei? Naguluhan si Chen Changqing sa sinabi ni Lin Tian, gayong wala itong alam sa kay Xiao Hei. Ngumiti si Chen Changqing at sinabi kay Lin Tian. Pumunta siya rito sa pagkakataong ito para lang imbitahan si Junior Sister Lin na magsanay sa Heavenly Sword Peak. Hindi naman ito pinansin pa ni Lin Tian na kaya't tumalikod na ito na kanya sinabi at tinanggihan ang alok ni Chen Changqing. Gayong siya ay isang disciple ng Xiaoyao Peak, bakit naman daw siya pupunta sa Heavenly Sword Peak para magsanay? Sinabi ni Chen Changqing kay Lin Tian na maghintay sandali, at kinuha ang isang notebook na naglalaman ng mga teknik hanggat handang pumunta si Junior Sister Lin sa Heavenly Sword Peak. Ituturo niya raw dito ang Wind Shadow Sword Art, ang mahiwagang kasanayan ng Heavenly Sword Peak. Sa sinabi na iyon ni Chen Changqing ay kaagad natigilan si Lin Tian na napaisip. Mahiwagang kasanayan ng Heavenly Sword Peak. Gayong itinuro raw ng kanyang master ang Secret of Underworld, na nakatulong sa kanya na itaas ang antas ng kanyang cultivation sa napakataas na antas. Kung ang mga ito ay may parehong epekto, hindi dapat palampasin. Kaya biglang nagbago ang pakikitungo ni Lin Tian dito at humarap pabalik kay Chen Changqing, at kanyang itinanong na kung maaari niya bang tingnan muna ang aklat na ito na ang Wind Shadow Sword Art.
At hindi naman ipinagdamot ito ni Chen Changqing gayong huwag daw itong mag-atubiling. Basahin ito. Pagkakuha ni Lin Tian dito ay kaagad niya itong binuksan ng may panginginig ang katawan, at pagkatapos ay tinatanong niya si Chen Changqing na kung sigurado ba raw ito na kung hindi siya nagkamali, ito ba ay isang mahiwagang teknik ng espada. Ngumiti si Chen Changqing at sinagot si Lin Tian ng may kay-abangan. Tama, at hindi lamang ito basta-bastang mahiwagang teknik ng espada, ito ay isang 9th top rank na teknik ng espada, kaya napakahalaga nito. Junior Sister Lin, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Napahinto si Lin Tian at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa inis at sa kanyang isipan. Ang martial arts ng mundong ito ay maaaring hatiin sa 6 na antas: Divine, Holy, Heavenly, Earthly, Mysterious, at Yellow. Ang pinakamasamang swordsmanship na napagpraktisan ko ay nasa antas ng Heavenly at niloloko niya talaga ako sa kanyang mahiwagang antas. Kasabay nito ay biglang itinapon ni Lin Tian ang notebook pabalik kay Chen Changqing. Senior brother, ang teknik ng espada na ito ay masyadong makapangyarihan para matutunan niya. Mas mabuti pang patuloy siyang manatili sa Xiaoyao Peak. Kaya hindi na lamang makapaniwala nga rito itong si Chen Changqing, at pipigilan pa sana niya si Lin Tian ay hindi na siya nito pinakinggan. Napangitngit ang mga ngipin ni Chen Changqing sa galit sa kanyang isipan. Kung alam niya lang raw na mahihirapan si Lin Tian, dapat ay kumuha siya ng kopya ng Yellow Level Sword Technique. Samantala, sa Xiaoyao Peak, makikita ang magandang paglubog ng araw. At makikita rin ang isang kamay na gumagawa ng isang kakaibang bagay at habang binabanggit niya dahil oras na raw upang magsimula. At lumalabas na ito pala ang ating bida at sa kakaibang bagay sa kanyang harapan na di pinalalaman ay may kung ano na lamang nitong lumabas na enerhiya mula sa harap niya. Pagkatapos nito, ito ay naging isang tool sa paglilinis na tila hindi mukhang ordinaryo. Hawak ni Yekong ang tool sa paglilinis, at ayon sa kanya ang duster na gawa sa phoenix feathers ay naglalaman ng tunay na kahulugan ng Dao. Mabuting disipulo, gayong kung kasama raw siya nito. Kailangan lang daw nitong humiga at hayaan siya na dalhin ito sa paglipad. Pagkatapos, ay makikita na lamang itong masayang naliligo si Lin Tian. Kasabay naman nito ang pabigla-biglang pagpasok ng ating bida, at tinawag ang kanyang disciple gayong may dala raw siyang magandang bagay para sa kanya. Sumigaw si Lin Tian sa gulat na nagtatago sa bathtub, na tinatanong niya ang kanyang master na kung paano na lang bigla pumasok ito na hindi man lang kumakatok. Ngunit tila walang man lang pakialam ang ating bida sa kanya dahil palagi lang daw itong nagtatagos sa bahay at naliligo, kaya mabagal daw ang kanyang paglinang. Kaya inutusan niya ito na magbihis dahil sa may gusto siyang pag-usapan, at hihintayin niya ito sa labas. Sa isip-isip naman ni Lin Tian sinabi daw talaga ng ating bida na mabagal ang bilis ng kanyang paglinang. Sa mga ilang araw mula nang pumunta ako sa Xiaoyao Peak, nakalusot na ako mula sa ika-6 na antas ng Qi Refining hanggang sa ika-7 antas ng Qi Refining. Hindi ko sinabi sa iyo dahil natatakot akong takutin ka. At pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Lin Tian na nakabihis habang naghihintay si Yekong sa kanya at kaagad naman tinanong ni Lin Tian, Master, bakit mo ako hinahanap? Ipinakita ni Yekong ang kanyang hawak gayong tingnan niya raw ito, inihanda ng iyong master ang bagay na ito para sa iyo, upang tulungan kang mag-practice. Nagulat si Lin Tian, hindi mo naman ako pinapakiusapan na linisin ang bahay gamit ang feather duster na iyon. Malinis na ang bahay ko, hindi na kailangang linisin. Biglang hinawakan ni Yekong ang kamay ni Lin Tian, gayong ano daw ang sinasabi nitong maglilinis siya. Gusto niya lang daw itong hagupitan. Naisip ni Lin Tian sa inis, ikaw, isang ordinaryong Qi Refining cultivator, gusto mo talagang hagupitan ang empress na tulad niya. Inalis ni Lin Tian ang kamay ni Yekong at sumigaw, Master, umalis ka na. O kung hindi ay dudurugin kita sa isang kamay. Tinapik ni Yekong ang balikat ni Lin Tian na nakatingin sa kanya, disciple, maniwala ka sa master, isang stick lang ng insenso ang aabutin. Humiga ka na sa kama. At dahil sa hindi ito gusto ni Lin Tian ang pamamaraan ng ating bida ay biglang umatake na lamang ito. Sabi ko umalis ka na. Ngunit nang inakala niyang ganun ito ang ating bida ay bahagya lang naman naiwasan ni Yekong ang kanyang atake, kaya ikinagulat na lamang ito ni Lin Tian habang naghahanda na si Yekong sa likuran niya na para bang katapusan na niya.
Kaya napaisip siya at napatanong na kung ano daw ang pakiramdam na ito. Ito ay dumidiretso sa kanyang ulo, hindi niya raw na mapigilan ito. Kasabay nito ay biglang tumawa si Ye Kung na parang isang baliw. Disciple, pagtuunan mo ang iyong isip at danasin ang kahulugan ng dakilang daw gamit ang iyong puso. Kaya naman ay napapasigaw na lamang si Lin Tian na parang hawak ni Ye Kung ang buong katawan niya. At sa isip niya tama, ito ang kahulugan ng Dao, lumalabas na ang feather duster sa kamay ni Master ay tunay na isang kayamanan, kaya napagtanto niyang mali siya at hindi niya naintindihan sa una si Master. Bumagsak si Lin Tian na may pamumula sa kanyang mukha at kanyang pangsinabi. Master, itudo mo pa ang paghagupit sa kanya. Kaya natawa na lang rin ito ang ating bida gayong nagustuhan ito ng kanyang disciple. Habang sa labas naman ito, ay makikita itong si Chen Changqing na papunta sa kinaroroonan nila Ye Kung at Lin Tian, na tila ba may paraan na ito para makumbinsi si Lin Tian na pumunta sa Heavenly Sword Kick. May hawak na notebook si Chen Changqing na nakangiti, at gaya ng inaasahan ay nakahanap raw siya ng isang yellow grade, mid-level sword technique book, at ginagarantiya niyang matututunan ng kanyang junior sister Lin Tian ito. Biglang tumigil na napahinto sa gulat si Chen Changqing nang marinig niya ang napakalakas na boses ni Lin Tian, gayong ang naririnig lang naman niya na sinisigaw ni Lin Tian, Master, gumamit ka pa ng lakas. At nang makita ito ni Chen Changqing ang anino ni Lin Tian na tila pinarurusahan ni Ye Kung. Kasabay nito ay biglang sumabog ang kanyang galit kay Ye Kung gayong ang lakas daw ng loob nitong hawakan ang babae niya, kaya papatayin niya raw ito. Ngunit biglang naman dumating ang bantay na si Xiao He at kasabay nito inatake niya ang ulo ni Chen Changqing. Pagkatapos ay binuhat ni Xiao He ang walang malay na si Chen Changqing, gayong ang lakas naman daw ng loob nitong bantaan ang kanyang master sa munting kakayahan mong iyan. At matapos ang mga sandaling iyon na mga pangyayari ay makikita na lang din ang pagkamahimbing na pagtulog ni Lin Tian. At sa kanyang paggising na inuunat ang kanyang napakagandang katawan ay napatanong na lang din siya sa kanyang sarili na umaga na raw pala. Tumayo si Lin Tian at hinawakan ang kanyang puwitan. Aray, masakit, masakit. Naalala naman niya ang mga pangyayaring iyon. Ayon sa pagkaalaala niya kahapon pinakiusapan niya ang master na hagupitin siya. Ngunit talagang malakas ang master at hindi nagpakita ng awa kahit na kaunti. Ngunit kahit na ganoon ay hindi niya raw maaaring tanggapin ang mga paghagupit na iyon ng walang kapalit, kaya kailangan niyang tingnan kung bumuti ang kanyang cultivation. At nang kanya masuri na kung may pagtaas nga ba sa kanyang cultivation ay mukhang hindi naman ata nasayang ang paghagupit ng ating bida sa kanya, gayong makikita ang sa loob ng kanyang dantiya na punong-puno ng mga enerhiya. Tumigil si Lin Tian at nagulat. Hinawakan ang kanyang tiyan. Ano, naabot niya na ang ika-9 na antas ng Qi Refining. Nasa ika-7 antas lamang siya ng Qi Refining bago siya hagupitin ng kanyang master. Anong klaseng magic weapon iyang feather duster? Na matutulungan ako na itaas ang dalawang maliit na realm. Nagbihis si Lin Tian. Kalimutan na. Ngayong naabot niya na raw ang ika-9 na antas ng Qi Refining, oras na para itayo ang kanyang pundasyon. Kailangan niya munang ihanda ang mga materyales para itayo ang kanyang pundasyon. Sinabi rin niya iyon lang, mayroon siyang pambihirang talento at kakayahan. Kung gagamit siya ng ordinaryong mga item para itayo ang pundasyon, sasayangin lamang nito ang kanyang talento at hahadlangan ang limitasyon ng kanyang paglago. Idinagdag niya rin na nakangiti-tiyak na walang anumang bagay ang Xinghe sect na karapat-dapat sa kanyang mga item para itayo ang pundasyon. Sa kabutihang palad, handa siya, at ngayon na ang oras para i-activate ang mga nakatagong chess pieces na inilatag niya sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ay bigla itong gumawa ng mga hand seal na binabanggit ang isang salita. Kasunod noon ay pinakawalan niya ito na parang pinapadaloy sa hangin. Na parang ipinapadala niya ito sa nag-iisang tao na kilala niya.